Sinuspinde ng MMDA si Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha dahil nagkamali siya sa pagsasabing sinita ang isang sasakyang dumaan sa EDSA busway na sakay si Senador Bong Revilla. Pumalag si Senator Revilla at kinumpronta si Nebriha. May report si Jonathan Andal. Yes, so based on hearsay, wawasakin mo yung senador. I have no intention. Paano pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala po intention na wasakin kayo. Di na itago ni Senator Bong Revilla ang kanyang inis nang makaharap si MMDA Task Force Special Operations Unit Head Colonel Bong Nebriha. Napaulat kasing sinita ng tauhan ng MMDA kaninang umaga ang isang sasakyan na dumaan sa EDSA busway. Sakay daw si Revilla. Pero sabi ni Revilla, nasa Cavite siya nung mga oras na iyon. Kaya imposibleng nasa EDSA siya. Bakit mo binanggit yung pangalan ko sa media? Yun po, nakakaradyo po ako. Namagitan sa dalawa si MMDA Chairman Romando Artes. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Revilla, huwag mo nang tikitan, patakbohin na. Unfortunately, may media pong katabi si Colonel Bong na narinig yun. Si Nebriha aminadong nagkamali at hindi raw talaga si Revilla ang sakay ng pinarang sasakyan. Lahat po tayo nagkakamali. Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, ako na po ang sasagot nun. Tapos yung ganyan VIP treatment, sasabihin pipiliin, ile-let go mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir. That's my fault. Diba? Like what I've said, sir. Tapos nilet go mo, tapos wawasakin mo. Yes, sir. Diba? Again, sir, that's my judgment call. I'm sorry. Inaalam na ng MMDA kung sino talaga ang may-ari ng sinitang sasakyan na may protocol plate. Habang iniimbestigahan, simula bukas, suspendido si Nebriha ng hanggang 1 buwan. Again, pasensya na po. Apology accepted. Salamat po. Salamat po. Thanks, sir. Hindi na raw itutuloy ni Senator Bong Revilla ang plano niyang iparecall ang budget ng MMDA. Base sa memorandum ng Department of Transportation, ang mga pwede lang gumamit ng EDSA busway ay mga bus ng EDSA carousel, mga on-duty emergency vehicles at on-duty na official vehicles ng PNP. Sa mga opisyal naman ng gobyerno, ang Pangulo, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice lang ang pinapayagan. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinasampina si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Quezon City Prosecutor's Office kaugnay sa umano'y pagbabanta kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Inatasan sina Duterte at Castro na humarap sa Quezon City Prosecutor's Office sa December 4 at 11. Pinagahain din si Duterte ng counter-affidavit kaugnay sa reklamong grave threat na isinampa ni Castro. Nagugat yan sa mga pahayag ni Duterte sa isang TV program na nagdulot umano ng peligro sa buhay ni Castro. Umaasa raw si Castro na magharap sila ni Duterte sa prosecutor's office. Sinisika pa namin kunin ang panig ni Duterte, wala pa siyang tugon. Umamin ng pulis na suspect sa pagkawala ng beauty pageant candidate na si Catherine Camilon na may relasyon sila. Isiniwalat yan ni Major Alan De Castro nang harapin niya sina PNP General Benjamin Acorda Jr. at CIDG Director Romeo Karamat sa Camp Crame. Tikom naman daw ang bibig ni De Castro tungkol sa pagkawala ni Camilon. Sinampahan na ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro, kanyang driver at bodyguard na si Jeffrey Magpantay at 2 iba pa. Patuloy namang hinahanap si Camilon. Nagbigay na ng DNA samples ang pamilya ni Camilon sa Batangas Provincial Police Office. Iko-cross-match ito sa mga nakuhang hibla ng buhok at blood samples sa abandonadong SUV sa Batangas City na iniuugnay sa pagkawala ni Camilon. Magsasagawa ng 3 araw na tigil pasada kontra Jeepney Modernization Program ang grupong Piston. Magsisimula yan sa Lunes, November 20. Tinatayang 100,000 jeepney sa bansa ang lalahok sa protesta. Hanggang 40 ruta sa Metro Manila ang posibleng mawala ng masasakyang jeep, kabilang ang mga dumaraan sa Monumento, Baclaran at ilang lugar sa Quezon City. December 31 ang deadline ng mga jeepney driver at operators para bumuo ng korporasyon o kooperatiba sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa pool sa CCTV ang isang babaeng nanlaban sa isang snatcher sa Cebu. May spot report si Mark Salazar. Pilit inagaw ng snatcher ang sling bag ng isang babae sa tabing kalsada sa Talisay City, Cebu.
Natumba pa ang babae at pinagtatadyakan siya ng suspect. Nang makabitiw na ang biktima sa sling bag, agad sumakay ang snatcher sa motorsiklong minamaneho ng kanyang kasabwat. Iika-ika pang sinubukang habulin ng babae ang mga kawatan. 7,000 pisong cash, cellphone at IDs ang natangay. May persons of interest na raw ang mga pulis. Dahil daw sa chismis, patay sa pananaga ang isang babae sa Camarines Norte. Suspect sa krimen, kabarangay niya. Batay sa investigasyon, nag-ugat ang pagtatalo ng dalawa dahil daw sa chismis na ipinakalat ng biktima sa social media. Tumakas ang suspect matapos ang pananaga, pero nahuli rin ng mga pulis kalaunan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inooperahan ang isang bata sa Peru matapos siyang makalunok ng crucifix. Kita sa x-ray na nakabara ito sa lalamunan ng 10 buwang gulang na bata. Ayon sa kanyang ina, labis siyang natakot nang mapansing nahihirapan ng bata at nang malamang nakalunok pala ito ng maliit na krus. Tagumpay naman itong natanggal sa pamamagitan ng endoscopy. Nasa mabuti ng kondisyon ng bata. Nag-perform at nagbigay ng speech ang K-pop group na 17 sa 13th edition ng UNESCO Youth Forum sa Paris. Matapos magtanghal, nagbigay ang ilang miyembro ng inspirational message sa kabataan. Binigyang din nila ang kahalagahan ng edukasyon at pagkakaisa. Sila ang kauna-unahang K-pop group na nagsalita at nagtanghal sa UNESCO Youth Forum. Balik Pilipinas naman ang Canadian-Korean actor na si Choi Woo-shik. Ang kanyang solo fan meet na Pinky Promise idaraos bukas sa isang mall sa Quezon City. Presyo ng tinapay tumaas dahil yan sa pagmahal ng ilang sangkap gaya ng itlog at gasto sa operasyon ng mga panaderya. Pati cake, posible raw magmahal. Panawagan ng panaderong Pilipino sa mga kapwa manufacturer at panaderya, huwag galawin ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. May hirit namang taas presyo sa DTI ang grupong Phil Baking o samahan ng mga commercial bakers sa bansa. Wala pang tugon dito ang DTI. Single ticketing system, formal nang inilunsad ng Metro Manila Council. Magkakapareho na ang mga multa o penalty para sa mga paglabag sa batas trapiko sa buong Metro Manila. Kapag nahuli, hindi na kailangang ibigay ang lisensya. Pwedeng on the spot na magbayad ng multa sa nanitang enforcer gamit ang iba't ibang digital platforms. Kung aapila, maaaring isumiti yan sa MMDA Traffic Adjudication Board o sa tanggapan ng LTO o LGU na naniket o i-file ito online. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 40 days na lang, Pasko na, super saya. Ngayon sa Marikina dahil bukas na ang Christmas Banchetto na may shoe bazaar pa. Hindi naman pahuhuli ang mga taga Batangas City na tinadtad ng Christmas lights ang kanilang plaza. May report si Mark Salazar. Talaga namang bright and merry ang open grounds ng Plaza Mabini sa Batangas City. Dahil yan sa dami ng mga pailaw, life-size Christmas gifts at Christmas balls installations. Sentro ng Christmas display ang 45 feet na Christmas tree. May nativity scene din at cosplayers na patok sa mga bagets. Pinalibutan naman ng mga parol ang City Hall. Sa Marikina, binuksan na ang taunang Christmas Bazaar. Wanto sawa ang pagkain. Kaliwat kanan din ang mga panregalong pwedeng bilhin tulad ng mga dekalidad na sapatos. Dagdag atraksyon pa ang giant shoe display. Mark Salazar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, Ang News Authority ng Pilipino.